Nagsalita na ang Communication Secretary na si Jay Ruiz matapos masangkot ang kanyang pangalan sa di umano'y isa sa may-ari ng Digital 8 na nakakuha umano ng 200 million pesos na kontrata sa PCSO at Intercontinental Broadcasting Corporation noong October 2024. Ayon kay Ruiz, fake news daw ang balitang ito. Ayaw na sana niyang patulan pa ang mga balitang naglalabasan, ngunit dahil marami umanong naglabasang balita, ay mas minabuti na lamang umano nitong magsalita na. Sa naging public statement ni Ruiz, wala o hindi niya nilinaw kung sino ba talaga ang tunay na may-ari ng kumpanya. Ayon kay Ruiz ay hindi umano siya makapaniwala na masasangkot ang kanyang pangalan sa mga fake news. Hello, good morning everybody. To the Malacanang Press Corps, magandang umaga po sa inyong lahat. I would like to announce that we have currently inayos po natin yung appointment sa PTV4. We have accepted the courtesy resignation of former General Manager Toby Nebrida. And we already talked to former Executive Secretary Manong Oca Orbos to be his replacement as OIC in the state-run owned PTV4. He's going to be the general manager of PTV4 as OIC. The papers are in the process and we accept a smooth. We are expecting a smooth transition in PTV4. That's my announcement for today. And you guys have any questions? Alvin? Secretary, good morning. Secretary, may mga lumalabas na information regarding doon sa DG8, yung angulo ng merong interest, conflict of interest. Would you like to clarify those things na lumabas? And nakuha ba yung side ninyo doon sa story na yun? Okay, let me clarify that story. Actually, I did not want to dignify the story, kasi it's fake news. It's fake news. Unang-una, I don't own a share. I'm not a stockholder. I am not an owner of Digital 8. I was an authorized representative to represent the company in the joint venture agreement between IBC 13, DG8, and PCSO. I never owned that company. So, parang ginawa lang nila as a representative dahil may konting pangalan naman tayo, ginawa akong parang spokesperson ng kumpanya, head ng sales and marketing noong October 2024. And in January 17, dahil nga may mga iba naman na akong inaayos na negosyo, ako po ay nag-resign sa kumpanya. I never owned a single share of Digital 8. So maliwanag po yan. Ang ikinalulungkot ko lang dito po ay, alam mo, napakabigat po ng akusasyon. Ito nga yun nandito siya. Sabing ganun dito, parang tumama sa loto. J. Ruiz Company bags 206 million contracts from PCSO. Walang byline, walang pangalan kung sinong sumulat nito. Diba? Online site, walang pangalan. Iba pa, may mga nag-carry pa ng iba. Alam niyo po, isa sa mga dahilan kung bakit ako pumayag ng biging Presidential Communications Office Secretary ay upang labanan ang fake news. It was actually my topic during the flag raising ceremony that was held yesterday. That one of the fight of this government and in the BBM administration and in my term as PCO, one of my programs
is to fight fake news. Not knowing na ako pala mismo ang magiging biktima ng fake news. Sinabihan, can you imagine? 206 million, paparatangan ka ng ganyan, na hindi ka man lang kunan ng panig, na hindi ka man lang tawagan. Nasabi, PCO, secretary ako po. Nandito lang ako. Yung nagsulat nito, kung sino man, or kung sino man yung may-ari, kilala ko naman. Si dating secretary, undersecretary Rimar Phil. Kilala ko, nakasama ko sa Senate. Kilala ko rin naman si Hilka Bacungan na nakasama ko rin sa House. Sa journalism, basic po yun, kukunan ka ng dalawang panig. Tama ho ba? Tama ho ba? Tama, di ba? Pag hindi mo kinunan yung isang panig, ano yun? Balanse ba yun? Balanse ba yun? Hindi, di ba? Isa lang panig ang pinakinggan mo eh. Una-una, wala nga dokumento, yung storya. In the story, it says, I was an authorized representative. Even the document said it. So, all you have to do, SEC, tignan mo sino may-ari, malalaman kung sinong tunay na may-ari nun. So, ngayon, nakapagtataka naman na ngayon gumagawa tayo ng mga reforma, na ngayon gumagawa tayo ng mga pagbabago. On my 8th day, may ganito ng storyang lumalabas. Ano to, demolition job? Fake news ba to? Ano ang dahilan? Secretary, Yes, Alvin. yun sana ipa-follow up ko eh. Sa inyo na rin nanggaling, anong nakikita niyong motibo doon sa mga allegations against you? Alam mo, Alvin, marami akong nakikitang dahilan. Siguro 2-3. Meron kasing mga mangyayari dito na kinakailangan kong gawin. Merong balasahan na mangyayari. May ang utos ng executive secretary, lahat from director up, kailangan magsumite ng courtesy resignations. I don't know kung bakit, I don't know, meron akong slight na siguro kung bakit nila ginagawa to, ano. Pero ang pakiusap ko lang, sana naman, kunan naman ang panig ko. Sana naman, the greater the accusation, the greater the fact-checking. And make sure that you ask the person that's being accused. Isipin mo to, partner. Masakit nakakilala ko pa sa mga kakilala ko pa galing at akala ko yung mga kaibigan ko. Pero yung greater impact nito and consequence, ako okay lang, batuhan niyo ako ng putik kasama sa trabaho yan. Pero ang hindi ko inakalang mangyayari, na doon ako medyo tinamaan. Yung mami ko, 78 years old, may heart disease. Na-high blood kahapon. Sabi, anak, ano to? Ma, hindi po totoo yan. But remember, a lie told 1,000 times drowns out the truth. So, unang-una, ayoko sanang i-dignify kasi nga fake news eh. It will give them a sense of credibility by answering these fake news. By answering, binibigyan pa ng dahilan. Nagkakaroon pa ng sense ng credibility. So, ayoko sanang patulan. Wala naman siguro mag-pick up niya. Pero nagulat ako, pinatulan ng iba yung istorya. I'm not blaming anybody here. Pero sana naman, mag-research, tumingin sa dokumento. At, kasi, una, yung consequence sa family ko. Mom ko, high blood. Kapatid ko. Pangalawa, recently may mga kidnappings, di ba? May mga anak ako na wala namang bodyguard dyan.
Sasabihin nyo, may 200 million, 206 million na kinita dito. Wala naman. So naging target pa ngayon kami ng mga masasamang loob. Huwag naman ganun. Isang tawag lang naman ako eh. Isang tawag lang naman ako eh. Ang dami kong kakilala, common friends, na nandun. In fact, isa nga dyan si Benji eh. Benji Liwanag. I asked him 2 days ago, pare, gusto mo ba maging assistant secretary? Nagtatrabaho siya sa Abante, radio operations. We're close. Sabi ko, pare, gusto mo ba? Baka ikaw naman pinagkakatiwalaan kita. Baka naman pwedeng dito ka. Diba? Usap tayo. Meron akong iaalok sa'yo na trabaho. Sabi niya, pero tandaan mo, presidential appointee to, pare. Pag umalis ako, magpa-file din ako ng courtesy resignation. Lahat tayo. Ganun lang yun. Sabi niya, pare, okay na ako dito. Stable na. O sige, tulungan na lang tayo. Kita tayo minsan. He's a friend. He works for the publication. Diba? Kunan lang sana yung side ko. Yun lang naman ang gusto ko sana nangyari dito. Para hindi na nagkaroon ng pagkakalituhan o yung misinformation or yung fake news binigyan halaga. I was contemplating on siyempre yung una mong reaction, di ba? File a legal action against these purveyors of fake news. Pero nung naitulog ko, naisip ko baka naman lalo lang tayong madistract. Madistract tayo sa focus na ano ang kinakailangan gawin bilang Presidential Communications Office. The number one fight of our generation is fake news. I call on us, people from the traditional media. Sama-sama po natin labanan ng fake news. Sumusobra na eh. It's becoming a very toxic environment na kung saan wala nang rules. Murahin mo dito, akusahan mo si ganito. Na kahit hindi totoo, nalulunod ang katotohanan. The voice of truth should be louder than lies. We should be guardians of truth. Ayaw natin na lumaki ang mga anak natin na puro kasinungalingan, hate speech, at kung ano-ano pa, toxicity on the internet na nagre-reflect ngayon sa tunay na buhay. Kasi dalawa na ngayong mundo eh. The cyber world and the real world. Yung cyber world toxicity napupunta rin sa real world toxicity. So it's causing divisiveness. It's causing many things including hatred. So ang akin lang, kung may mga ganitong akusasyon, please mag-research po tayo. Kausapin natin kasapin. Ipaliwanag natin. I really didn't want to dignify the story, but since too many people are asking, what's this? And of course, I also have responsibility towards my own family. Kasi yung anak ko si Enzo, sabi niya sa akin, Dad, is it true you made 200 million pesos? Where is it? Sabi ko, anak, hindi yan totoo. Kung may 200 million tayo, bakit ba tayo magtatrabaho dito? Although, ang dami pang tumawag sa mga kaibigan ko. Sabi nila, Jay, pagbalata naman, may 200 ka pala dyan. Di ba? Tapos, yun nga, pati asawa ko tuloy, hinahanap yung 200 million na yan. Wala pong ganyan nangyari. Tsaka yun nga po, yung implication sa mental health, sa mga mahal ko sa buhay, at yung implication ng security para sa aking mga mahal sa buhay. Now, I requested for security for myself and for my family because of this fake news that turned out of hand na. Even the Senate President, which was fed wrong information, also reacted to it. Kasi ang sinasabi nila, ako raw may-ari ng digital. Hindi nga ako may-ari niyan. I have another company na magdadivest ako.
is a political management firm na doon malamang may conflict of interest, kaya doon ako magdadivest. Meron din po akong restaurants. Nagsimula po ako sorbetero. Alam ni Alvin yan. Reporter pa lang ako, nagbebenta na po ako ng sorbetes. Ice cream house po ang tawag dyan. Nagsimula rin ako magbenta ng gulay, buy and sell. Hanggang nag-buy and sell ako ng condominium, townhouse, at sa naging bahay-bahay na. So ito po, malinis ang pinanggalingan to. Dugot pawis po pinanggalingan ito. Walang halong illegal. So kailangan kong ipaliwanag ito na nung nakuha kong PCO secretary, kahit papano naman, may kaya na po kami. Ano bang gusto nila? Dapat ba tambay ang maging susunod o dapat ba palang naging trabaho sa gobyerno o kung saan man? Doon ba dapat manggaling ang PCO secretary? Diba, may pinanggalingan din ako but as a private citizen. When I was working as a reporter for ABS-CBN, sinasabay ko yun. Nagtitinda ako ng sorbetes. Nagtitinda ako ng gulay. Lahat ginawa ko. Pero dahil sa pagsisikap to. So pag dinudungisan yung pangalan ko ng ganito, masakit. Dahil siyempre may mga kapitbahay ako eh. May reputasyon akong inaalagaan eh. Diba? Ano na lang sasabihin? Magsisimba ka, nakatingin sa'yo lahat ng tao. Oh, kumita ka pala ng 200 million. Huwag ganun. Hindi man lang ako kinuha ng side eh. Ilalabas. Ang masakit nito, tumatawag, baliktad, di ba? You accuse someone, eto may istorya. Sir Jay, may istorya. Or Jay na lang. Jay, may istorya. Oh, kumita ka ron 200 million sa ganitong ko. At least, tawagan mo lang. Balance, di ba? Fair reporting. Hindi nangyari yan eh. O ngayon, baliktad. Ako pa ngayon ang tumatawag. Di naman ako sinagot. So ano to? Bakit? Anong dahilan? Anong motivation? We are trying to streamline, which is also an order from the executive secretary, to come up with better processes in the Presidential Communications Office. Kasi ang dami ring leaks, ang daming duplication of offices, at maraming dapat kailangan baguhin. 8th day ko pa lang. Hindi naman ako nagbago, si Jay pa rin to. Titulo, hindi naman mahalaga sa akin yan. Kasi bumagsak na ako minsan eh. Naranasan ko na yung dapang-dapa ako eh. So alam ko na ngayon kung sino yung totoo mong kaibigan. Pangalawa, pag desperado ka, alam ko na yung pakiramdam desperado. So sa akin, hindi na mahalaga. Sa puntong ito, ang mahalaga lang sa akin, una, oras. Kasi ang oras, hindi nabibili yan, di ba? Pera, kinikita. Oras, hindi. Ito nga, binabalanse ko nga eh. Kasi nawalan na ako ng oras sa pamilya ko eh. So, as you grow older, the most important commodity becomes time. So, I want to make this work. This is my second chance to serve our country. First, I worked as a journalist, broadcast journalist. Ang slogan nga namin nun, in the service of the Filipino, di ba? Ideal pa. So I was called, I answered the call to help in government. Yun lang po yun. Wala po akong, wala. Gusto ko lang kahit papano. Yung eskwelahan ng anak ko dati, sabi, tinuturo nung directress doon, kaya po nating baguhin ang mundo. Kayang baguhin ang mundo. Kaya nating baguhin ang Pilipinas. Minsan, nadidisillusion ka, wala na yan. Wala na, hindi na mababago yan. Sistema na yan. Kultura ng talangka, pang-iintriga, paninira, lahat na. Pero naniniwala ako sa edad kong to,
kaya pa nating magbago. Kaya natin magsama-sama. Kaya pa natin magkaroon ng iisang boses. Dahil ang gusto naman natin as PCO, 3 po ang programa ng PCO. Labanan ng fake news. Pangalawa, government communication para sa tao. At pangatlo, people-centered communication. Kailangan ang gobyerno nararamdaman ng taong bayan. Yun po ang aking mandate as PCO Secretary. Thank you po, sir. Sir, next question, Chris Jose Remate. Sir, with this, yung sinasabi nyo nga po na implication sa family, nagkaroon na ng parang na-damage na yung pangalan nyo and yun nga, pati mga anak. Hindi, alam mo, hindi naman na-damage, no? Kasi wala naman masyadong naniniwala. Pero siyempre, may mga iba, baka maniwala. Kaya tinutuwid ko ito. Alam mo, mahalaga ang honor at integrity para sa amin. Hindi naman lang para sa akin yan, di ba? Kasi yung dalang pangalan ng nanay ko, tatay ko, pinundar nila yun eh. Tapos, yung mga anak ko, di ba? Should be a moment of joy and honor for my family. This shouldn't be a moment of shame. No, it's the other way around. I was called to serve and I answered that call. Tapos ngayon, babatuhin ako ng ganitong putik. Mula sa mga taong kakilala ko pa. Na alam naman natin, dapat balanse ang istorya, di ba? Sir, sumagi po ba sa isip nyo na parang nagsisi kayo na tinanggap nyo yung position? Ano ka? Walang pagsisisi. Walang pagsisisi. Ako po'y nandito para magsilbi. To serve our people. Yun lang. Totoo po yan. Wala naman ano makukuha ko dito. Pagpasok ko dito, ang unang gawin, reform, streamline. Eh di magkakaroon ka ng maraming kaaway. Yung mga mawawalan ng posisyon. Yung mga maapektuhan sa mga mahirap. Tinanong nga ako, kaya mo ba, Jay? Isip ko, gusto ko ba to? Nananahimik ako eh. I live a stress-free life already. Then I was focused on the business. By the way, I also have dalawang restaurant, isa sa Katipunan and one in Congress. Okay, yung sa Congress is a yearly contract na ibinigay yung contract ay paano ba? Inimbitahan kami. Kasi ako'y private citizen ng wife ko. We had this goal to promote, propagate Filipino culture, arts, music, and movies, not only in the Philippines, but in the whole world. We believe that the Filipinos are world class. So yan, gumawa kami ng mga exhibits sa art, gumawa kami ng exhibits nag-produce kami ng books, gumawa kami ng kanta. Lahat ng gusto namin gawin dahil meron naman. At ini-exhibit namin yan. Pati pagkain. Kasi ginagaya namin yung nangyari sa South Korea. Di ba? Dati South Korea, hindi naman ganong kasikat. Pero ngayon, we watch their movies, we listen to their music, we eat their food, and we dress their fashion. We're turning Korean. Yun ang problema, di ba? But we're not Koreans. We have to be Filipinos. Yun yung aming advocacy. Nagustuhan nila. Sabi sa Jay, tama ka eh. Instead na ipakain natin dito or ipainom natin Starbucks coffee, bakit hindi na lang Filipino coffee? Yun yung doon nila nagustuhan yung concept na ipagmalaki natin ang sariling atin. Yun ang concept nun. Yung sentro artista. Yun yung dahilan kung bakit naitayo yung restaurant na yun, naitayo dun sa Congress, naitayo dito sa Art and Strip, at pati na rin yung art gallery. Pag titignan nyo yung mga art naman dun, hindi naman ganun kamahalan. Hindi naman yun yung mga art naman, may national artist, hindi. It's a platform for new artists,
where they can exhibit their art. Yun. Kasi baka mamaya pati yan, madamay. Ano ba meron ako? Meron din po akong leasing company. Sabi ko nga sa inyo, nagsimula po ako sa pamimili ng condominium, pinapaayos, binibenta. After, finiflip, kumbaga. So, ito po, galing po lahat, dugot pawis namin ng asawa ko. And, ayokong mahalo eh. Kasi ito pinaghirapan natin eh, di ba? Makasabihin na kaya pala maraming naitayong bahay or what? Baka kasi madamay, mali po. Kaya talagang iniingatan ko to. I also owe it to my family. Sabi kasi nila, Jay, wag ka na okay na yung statement natin. Naipaliwanag mo na. Hindi. Sa Japan, pag nasira yung honor mo, ipinaglalaban mo yan ang kamatayan. Minsan nagpapakamatay ang mga Hapon para sa kanilang honor. Sa kanilang pangalan. Diba? So akin, ipaglalaban ko rin. Alangan naman di na ako magsalita. Then, may papanalo yung mga fake news. Sir, Yes. sir, last na lang po. Apa. Tama po ba yung understanding ko na nakarating na po kay Presidente yung issue? Hindi naman. Kasi hindi naman nakarating doon. Ito lang po, nakarating lang sa nanay ko. Nakarating sa asawa ko at nakarating sa anak ko. Yun yung mahalaga. Kaya ginagawa ko to para sa kanila. I owe it to them to explain. Kasi ang hirap naman, baka mabuli sa school eh. Di ba? Kasi wala naman silang kinalaman dito eh. Kaya nga please lang, please lang ha. Ito na talaga. Pag pinakita yung mga mukha ng anak ko, please, wag isasama yun ha. Okay lang ako, wala ang problema. Pero not my family. Please lang, hindi sila kasama dito. Thank you, sir. Sir, next question. Kasi yun nga, yung security concern ko lang. Yung security concern, wag na yun. Hindi pa pwede yun. Sir, next question po is Tuesday New, DZW. Sabi nga pala, ito pala nakakatawa. Yung may driver ako, personal driver, di ba? Sir, yung asawa ko medyo natatakot na. Bakit naman? Nagiging controversial ka masyado. Baka raw madamay ka. Madamay siya. Ay, paano madadamay? Wala kang katotohanan yan. Di ba? Tingnan mo, implications. Ngayon, ang tanong, good people from the private sector, unang upo nila dito, ganyan ang kanilang haharapin. Paninira, pang-iintriga, demolition job. You think you will be able to recruit good people in government? Pag ganyan tayo ng ganyan, umpisa pa lang iniintriga ka na. Umpisa pa lang winawasak ka na. Mali naman, di ba? Sir, Tuesday New, DZWB. Hi, sir. Hello, Tuesday. Good morning po. Good morning. Sir, given the situation, sabi niyo nga kanina kayo mismo na biktima ng fake news. At mismo sa PCO may leakage. Yes. May mga siraan, may mga intriga. What immediate measures po or actions ang ipatutupad ninyo para matigil na po ang mga ito? Ako una, ina-identify natin itong mga salarin na ito. Pinagsasabihan din natin yung masyadong nagbibigay ng intriga. At ngayon kasi, noong una open ako sa lahat eh. Kasi lahat ng information, di ba? Ito, kanan, bulong dito. Si ganito, si ganyan, si ganito. Si ganito, si ganyan, si ganyan. Ay, i-filter mo ngayon eh, kasi marami naman akong kaibigan dito. Di ba? Palakasan ng boses. Palakasan ng bulong. So, kailangan din ma-decipher mo kung alin sino yung nagsasabi ng totoo, sino yung sumisip-sip, sino yung papalakas, sino ang karapat-dapat. Performance-based ba? Although mahirap gawin ha. Mahirap gawin. Kasi bawat
tao may history. May iba, may mga malalakas na backer. May mga iba, may pinagsamahan kayo. So, as I said, you will have to make hard choices. I will have to make hard choices. But I know that if I made the wrong choice, it's me on the line, di ba? Ulo ko naman ng sisibakin dito. So, I'm coming from, gawin ko na lang pag minsan lang naman dadaan sa buhay ko to, di ba? So, gawin ko na lang siguro yung tama. Pero, alam mo, pag nandito ka pa na nasa ganyan, no? Mga desisyon na ganyan. Kasi napakarami eh. Ang una kong naisip, nung una kong pasok dito, PCO ba to or employment agency? Sorry boss, yun ang naranasan ko eh. PCO or employment agency. Marami kasing gusto magpa-retain, marami rin naman gusto maghanap ng trabaho. Naintindihan ko naman yun. Okay lang naman. Pero we will have to choose the right person, people. Kasi in the end, ako rin ang mananagot. In the end, tignan mo, nakailan na po PCO? Pang-apat na ba ako? Pang-apat na, no? Pang-apat. So, one wrong step, one wrong move. Para ka nagbabalanse dito parati. Pwede kang bumagsak. Kaya nga ako, I keep my feet on the ground as much as possible. Hindi ka masanay doon sa mga nakikita mo yung influence and puwersa na nakikita ng iba. Minsan kasi you get lost eh. Mawawala ka. Mag-iibang tao ka. Mag-iibang anyo. That's why I constantly talk to my friends in the Malacanang press corps also. And stay grounded. Kasi pagbaba mo, tingnan naman, gulong. Ang buhay, gulong ng palad yan, di ba? Paikot or parang tire, parang gulong. Baba, taas. Pagbaba mo, sila pa rin makikita mo. So, kung nasa taas ka man ngayon, ganun ka pa rin, hindi ka magbabago. At siguro sa akin as PCO, Secretary, I always want the constant feedback, the constant dialogue. Sa aking mga kaibigan na tumatawag, minsan hindi ko lang nasasagot. Kasi ito po, pag kasama mo si Presidente, nasa kanila yung telepono. So hindi ka talaga makakasagot. So sa mga nagsasabi na, baka nagbago na si Jay, lumaki na ulo. Hindi po, marami lang din po talagang trabaho. Kasi dalawa eh, yung management ng PCO office, including the 10 attached agencies, hahanapan mo ng mas magandang proseso. Lalo na yung ibang attached agencies, maraming empleyado ang nagre-reklamo dyan. Paano mo maipapalabas yung government messaging kung nagkakagulo yung mga empleyado sa baba? So yun munang ayusin natin, yung bahay natin. Follow up lang, sir. Ngayon, sir, na nabigyan kayo ng chance to explain yourself, I'm sure hindi lang yan yung baka maibato sa inyo, baka masundan pa ng iba. So do you plan on answering back ulit kapag may mga ganitong issue na naman laban sa inyo o magtatrabaho ka na lang? Kailangan sagutin eh. Pero yun nga lang, ang pakiusap ko lang sana. Pag may ganyan, bigyan mo naman ng basis. I-fact check mo muna. Dali naman eh. Punta ka SEC, tignan mo, sino ba may-ari nito? O nakita mo, authorized representative Jay Ruiz. O siya ba may-ari o binigyan lang siya ng authority na mag-represent ng company? Tignan lang. Jay, may ganito. Pwede mo, Tuesday, magkakasama na tayo. Ang tagal na natin magkasama. Defense beat pa lang, kasama mo na ako. Diba? Ganun lang. Tanungin niyo ako. Open book naman. Hindi naman ako pumunta dito para kumita eh. Wala akong ganyang plano. In fact, makakabawasan pa nga ng kita to eh.
Kasi napabayaan ko na ng mga negosyo ko. Napabayaan ko na. So, last question. Lord. Raquel Bayan, Radyo Pilipinas. Sir, good morning. Sir, we understand your reason not to file charges po. Pero don't you think, sir, na yung hindi natin pagpapanagot sa mga nasa likod nito would set an example na okay lang pala maglabas ng impormasyon na walang basihan kung wala naman po silang legal sanction? Alam mo, I thought about it last night. Pinagdasal ko po yan. Humingi po ako ng guidance sa Panginoon. Ano ba dapat na gawin? Kung kagabi mo ako kinausap, magpa-file ako ng cyber libel sa kanila. Pero this is not about me. This is about government communication. Hindi naman maganda yung optics na isang Presidential Communications Office Secretary mag-file laban sa mga taong gumagawa ng fake news. Lalo na supposedly sila ay mga online journalist or may sariling, kasi mabigat din kalaban ha. I mean, hindi naman sila kalaban, pero yung mga bumabana sa akin, medyo may tabloid dyan, may sariling broadcast dyan. Hindi ko naman sinasabing lahat sila. Hindi ko naman sinasabing ganun. Ibig sabihin, it will go up. Mawawalan ako sa focus. Again, the focus here is to bring government communication to the people. Hindi po ito para sa akin. Para sa tao. Para sa ang gobyerno, malaman ng mga tao ang programa at polisiya ng gobyerno na pwede nilang pakinabangan. Kay President BBM din, kay Pangulong BBM, yun din po ang order sa akin. Ngayon, kung gagawa pa ako ng complaint, siguro kagabi, dahil siguro emotional pa ako kagabi. Tsaka siyempre, nung nakatanggap ako ng tawag sa pamilya, medyo, alam mo yun, medyo pumunta rin yung dugo sa ulo ko eh. At least nung naitulog ko na, mas maganda yung ganitong direksyon. Ibalik natin po sa tamang direksyon. Sir, how about public apology? Will you demand for that or at least take down po yung... Nasa sa kanila na po yan. Or maybe at least ayusin yung storya. Now with my side, di ba? Na at least pasagutin naman nila ako. I think karapatan naman eh ng bawat isa yung ganyan. Fair, balance. Ivan, yun. So, Oh, Asik huh? Sorry. kasi was next. Ganun. Kasi yun. Thank you, sir. Okay. Tek, baka isang pahabol Sige, lang. partner. Oh. You vehemently deny ownership sa Digital 8. So who owns Digital 8 for the record? For the record, it's owned, well, I don't know if he wants to be dragged in this thing, in this issue, no? But you can check naman kung sino ang, sa SEC, kung sino ang may-ari ng Digital 8. Is it someone, a former police officer na involved sa isang serious crime? Again, check na lang po kung sino po yung may-ari ng One final point, lahat ho ba ito na i-declare nyo sa Pangulo, and moving forward, do you intend to perhaps to preempt further attacks on your reputation and your credibility, perhaps divest in all your other business interests para hindi na ho maulit ito? Unang-una, wala nga akong i-divest, diba, dun sa Digital 8 dahil hindi nga akin yan eh. All the other business The others, you it's own. ongoing. Yun nga yung hindi naging klaro, di ba? I'm going to divest in my other company na may possible lang, pero wala naman din conflict of interest. Kasi, unang-una, restaurant, di ba? Yung isa, leasing company. So I don't see any... The art gallery. The art gallery also doesn't... It's a promotion of Filipino art and culture. Di ba? Thank you. Thank you very much. Thank you very much, guys. Thank you very Larry much. J. Luis. Any questions you want further expound on, just call me. Pero siyempre, please also understand that I have a job to do also. Maraming gagawin eh. Maraming kailangan ayusin.
Thank you very much, guys. Till next time.